Hey Bobs, it's me again, Steffi. Come with me as I spend my first day of long weekend sa family ni Eman. So ito nga yung brother ko and that time niluluto niya na yung mga chicken na dadalhin ko sa mismong swimming namin. And at the same time, pinapakita ko din yung bamboo na binili ko sa vegan nung nagpunta kami last January. And natuwa lang ako kasi nabuhay siya guys. Around 8:10 a.m. nga nang sakto nakaalis kami sa mismong area nila Eman. And that time, nagbiyahe na kami kasama ko yung pamangkin ni Eman yung nagda-drive din yung dalawang ka-classmate niya na nagbabakasyon sa kanila dun sa Naik. Can I just say na sobrang nakaka-proud dito yung pamangkin ni Eman kasi parang kailan lang totoy na totoy ba to. Fast forward around 10 a.m. sakto kami nakarating ng Naik and after nun nakaalis na rin kami agad and that time nagbiyahe na kami pupunta ng Maragondon, Cavite. Pas 11 a.m. na nga kami nakarating sa mismong Maragondon and yung unang pinuntahan talaga namin is yung Ragatan Falls kasi originally doon talaga dapat kami maliligo but since close na daw yun, I'm not sure lang if temporarily or permanently. Sinuggest sa amin ng barangay personnel na dito na lang daw kami maligo sa Tarapichi Bridge which is yung ilalim nga ng bridge is itong ilog na. Sayang lang talaga kasi maganda talaga dun sa Ragatan Falls. Napuntahan namin yan last year ni Eman and marami na daw kasi mga nalulunod dun ng mga dayo kasi hindi memorize yung parang pinakang lugar and yun, biglang lalim kasi yung ibang part dun kaya nalulunod. For me naman overall, okay itong lugar na to kasi nga malinaw naman yung tubig. Mukha lang siyang hindi dyan kasi yung kulay ng mga is nag-reflect dun sa mismong tubig. Pero dun sa malapitan, malinaw-linaw naman siya. Hindi lang kasi ako nakapag-video dun sa mga part na malinaw kasi yun nga marami ding tao and na-overheard ko yung isang group na kararating lang and dapat sa Pantihan Falls sila pupunta pero since sarado din daw dun sila tinuro sa Tarapichi Bridge. By the way, mayroon mga cottage dito pero hindi siya as in normal na cottage na usually nakikita natin sa resort. Yung cottage nila dito is yung mga table lang. So, hindi ko sure kung magkano yun kasi kami that time is nag-picnic na lang kami sa ilalim ng tulay, yung mismong poste na malapit dun sa pinakang in-between nitong pinakang ilog. May binayaran na dito na 20 pesos per head. Tapos, yung mga bata, libre na. Hindi lang talaga ako nakaligo that time kasi sobrang nahahaselan akong pagbanlaw dun sa kabilang side ng bridge or nitong ilog kasi dun pa located yung CR nila. Don't get me wrong na nagmamaarte lang akong ganyan-ganyan dyan. Pero hindi talaga ako nagpapalagpas na maligo sa mga ganito. Lalo na kung hindi ako makahaselan sa pagbabanlawan. Kasi kung magbabanlaw man ako that time, kailangan ko rin tumawid dun sa parang mini pool na ginawa nila dun sa mismong ilog or tatawid ako dun sa taas ng beach pabalik sa mismong spot namin. So ayun, in-overthink ko na talaga yung mga bagay-bagay that time kung maliligo ako, saan ako magbabanlaw, kung magbabanlaw ba ako o hindi na lang, kung hindi naman ako magbabanlaw, mababasa naman yung upuan dun sa minivan. Kaya kahit gusto ko nang maligo, talaga nga namang hindi ako naligo kasi nga niisip ko kung saan ako magbabanlaw. So, syempre, konting trivia lang about Tarapichi Bridge. Taray, may trivia si ate mo. So, sabi sa net is, Tarapichi Bridge is located in Barangay Lumipa, connecting parts of Maragondon, Cavite, and Bailen, General Emilio Aguinaldo. It sits along Maragondon, Cavite, General Aguinaldo Road, which is an important upland route in Cavite. Nearby towns includes Magallanes and Alfonso, which are part of Cavite's highland and agricultural zone. So unlike old Spanish bridges, Tarapichi Bridge was mainly built for number 1, improving road connectivity between Cavite inland towns. And then number 2 is support farm-to-market transportations. Lastly, making travel easier between coastal Maragondon and upland areas like Bailen. So, why the area matters? Even if the bridge itself isn't touristy, its location is. Why? Because Maragondon, Cavite is historically significant. Because it is the site of trial and execution of Andres Bonifacio. Plus, the area connects to Mount Pico del Oro,
coastal and mountain ecotourism spots. So basically, the bridge plays a role in accessibility to historical and nature destinations. O, di nyo kinaya, may pa-trivia. Syempre, binasa ko lang yon. And ang source ko doon is Wikipedia, and then yung pinakang bridge details is sa DPWH something, Region 4A. So, by the way, going back to the video, ayan nga, talaga nga naman binidyo ko na sila ating-ati hanggang sa makarating sila dun sa part na kung saan may nangingisda dun sa dulo. So, free of charge yung paggamit ng balsa, basta ingatan nyo lang. So, dito kami ngayon nasa ilalim kami ng tulay, literal. Diba? So, i-voice over ko na lang to kasi may copyrighted na music sa kabilang grupo. And basically, pinapakita ko dito yung part na reality nitong video na to, which is ito nga mga kalat sa paligid kasi may mga nagpupunta na nag-relieve ng mga trays nila. Like, literal na yung mga area dito sa side is merong mga nakakalat na mga basurahan, which is yung mga sako. Pero, nagulat ako sa part na to na ang dami pa palang mga basura dito. And nangihinayang ako personally kasi yung ilog malinis, malinaw pa. Thinking na baka eventually wala nang makuhang isda dito sila kuya na nangingisda that time. Sayang lang yung lugar, hindi ganun kamahalan yung babayaran mo pero sana hindi rin binabalahura ng ganito. Sana kung alam ninyo nakalat ninyo, talaga nga namang itapon na lang ninyo kaysa iwanan nyo ng ganyan dyan sa mga ganitong lugar. So basically dito sa part na to, sinabi ko lang na pinagsama-sama namin yung mga basura namin and tinapon namin dun sa provided na sako dun sa malapit sa area namin kung saan kami nag-picnic. So kung nakaabot kayo dito, see you sa part 2!